Alright, yun. Magandang araw po ulit sa ating lahat. So, dahil kailangan natin ng engine oil para sa ating Yamaha NMAX, nandito tayo ngayon sa Yamaha UAMI sa San Fernando City, La Union. So, samahan nyo ako sa loob. Tara! Yun. Napaganda pa nga yung pagpunta natin dito. Ang ganda ng timing natin. Kasi may mga bagong units silang dumating. Saktong-sakto dun sa pagdating natin, nagbababa sila ng mga bagong units. So, dito ko rin kasi pinili yung unang-unang motorcycle own natin na Yamaha NMAX. At dito na rin galing lahat ng mga ginamit kong engine oil. Mula noon hanggang ngayon. At wala namang naging problema sa makina ng motor ko. Mula nung nabili ko siya ng 2018 hanggang ngayong 2025. At saka syempre, yung unang 2 taon noon, libre yung labor sa pag-change oil. So ito nga pala yung ginagamit kong engine oil, Yamaha Blue Core. So okay naman talaga yung performance ng oil na to. Ginagamit ko pa yung motor sa malayo ang biyahe. Pinang-deliver ko din dati, kinakargahan ko ng mabibigat. So worth siya ng 345 pesos. So mura na din. Kaya okay, solid na solid. So, tignan muna natin yung mga available nilang motorsiklo dito. Unahin na natin tong PG1. Sobrang ganda pala nito sa personal. Grabe. Ang astig, ang pogi. Tignan nyo naman. Yung upuan niya parang leather. Di ko lang sure kung leather talaga yan. Gustong gusto ko yung kulay. Tapos sa likod, naka-dual shock. Tapos yung rubber na ginamit. Di ko lang alam kung naka-dual sport yung tire niya. Tapos yung panel gauge naman, pilogan, naka-analog din, retro yung style niya. Tapos dito sa harap, gulong sa harap, naka-spoke wheel, tapos naka-single na disc brake. Tapos yung suspension, telescopic din. So yung itsura niya, pang rugged talaga. Parang pwedeng-pwede siya sa off-road. Ang PG1 ay mayroong 114cc engine displacement, single cylinder, producing 9 horsepower at 9.5 Nm of torque. Ang makina pala ng PG1 is kinuha sa Yamaha site na alam naman nating napakatipid. At meron din siyang 5.1 na fuel tank capacity. Yung price pala hindi natin nakuha kasi sobrang busy nila. Nakakaya naman mag-store ko. Pero sa Google, ang sabi is 96,400. Pero kung gusto nyo nito ng actual, puntahan nyo yung showroom nila. Dito lang yan sa Sevilla, City of San Fernando lang yun. So, ang next naman natin is yung XSR 155. Parang neo retro yung design. Para siyang naka super sports na naked na retro. Naghalo-halo na. So, yung engine displacement niya is 155cc, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, tapos naka VVA na rin. Tapos yung frame niya is Delta Box na nagproduce ng maximum power na 19 HP at 14.7 Nm of torque. Siyempre mayroon din siyang 6-speed na manual transmission na mayroong assist and slipper clutch na sobrang goods para sa mga baguhan. Yung itsura napaka-pogi din. Yung sa harap sa fork niya naka-inverted na kulay gold. Tapos yung naka-disc brake sa harap, disc brake din sa likod. Single channel lang yung ABS. Tapos yung lighting niya puro LED na rin. Yung display naka full LCD, digital, na speedometer, naka retro style. Yung price as per Google 162,000. So ang sunod naman natin is syempre yung Yamaha Mio Fascio. Fuel injected na rin syempre na may 124.8cc single cylinder engine na nagproduce ng 8.3 horsepower at 6,500 RPM. At syempre kakaiba to kasi may hybrid technology na rin. Tinatawag nilang hybrid capability power assist na gumagamit ng battery pag mayroong hard acceleration. So ano pa ba ang meron sa motor na to? Meron din siyang Y-Connect, naka-smart key na rin, electric power socket, LED na rin lahat ng headlight, hazard lamp,
Tapos meron siyang 17.8 liters na underseat storage at 5.1 liter na fuel tank capacity. Sabi ng Google, meron siyang tatlong variant. Yung BRV5 na nagkakahalaga ng 92,900. Tapos BRV4, 93,900. At saka yung standard na 93,900. Tapos meron din siyang tatlong color variants. Merong pastel green, ivory white, at black. Yun, ang next naman natin, siyempre kilalang kilala nyo na to, ang pinakasikat na underbone ng Yamaha, ang Yamaha Sniper 150 na mayroong engine displacement na 155cc, 4-stroke, liquid-cooled, single overhead cam, 4-valve engine na nagproproduce ng 15 horsepower at 14 Nm of torque. Naka 6-speed manual transmission, mayroon ng passing light, tsaka LED na lahat ng lamps mula sa headlight, tail lamps, tsaka signal lights. Tapos meron siyang dalawang variant na pagpipilian, yung standard na nagkakahalaga ng 125,900, tsaka yung 155R na nagkakahalaga ng 145,900. Meron din siyang tatlong kulay na pagpipilian, yung standard, merong race blue, tsaka cyan, tsaka yung R, merong matte black. So yun, yung next naman natin is yung Yamaha MT-15 Master of Torque na mayroong 155cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam na nagproproduce ng maximum output na 19 horsepower tsaka 15 Nm of torque. So 6-speed manual transmission, LED na rin lahat ng ilaw. So yung isang model lang ata yung dumating ngayon sa Pilipinas, yung 2025 version niya, nagkakahalaga ng 179,000 as per Google. Meron siyang dalawang kulay, tech black tsaka midnight cyan. Yun, yung huli natin is yung Yamaha NMAX na may dalawang variant, which is yung standard at saka yung Tech Max. Meron itong 155cc liquid cooled single cylinder na engine na nagdi-deliver ng 15 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Well, yung Tech Max, naiba na yung instrument cluster. So yung taas, nandun yung speedometer, odometer, fuel gauge, at saka yung baba naman is nandun yung rev meter, trip information, or Garmin powered navigation. Pwede mo rin i-connect ito sa Y-Connect app ng Yamaha. Siyempre, disc brake pa rin sa harap at sa likod. Mayroong ABS. Tapos yung suspension sa harap, naka-telescopic pa rin. Tapos 1 unit swing naman sa rear suspension. So, ang Yamaha NMAX ay mayroong dalawang version. Yung standard na nagkakalaga ng 155,900. May dalawang kulay siya, black at saka light gray. At yung Tech Max naman na nagkakalaga ng 175,900 at mayroong dalawang kulay na pagpipilian, black at saka dark magma. Alam nyo ba na itong Yamaha NMAX dati nung unang labas ay puro panlalait yung inabot nito. Isa ako sa mga naunang nakabili nito dati dito sa amin. Pinaglalait, mukha daw pang matanda, ang pangit daw ng itsura. So yun, tapos yung mga nanlalait, nabalitaan ko na lang the future, meron na silang Yamaha NMAX. So ang galing, di ba? So yun lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you.